Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Yan, meron na naman po akong ibabahagi sa inyo. Pag-uusapan natin. Sa mga nagtatanong po dyan, lalo-lalo sa mga kababayan natin dyan, kamag-anak, kaibigan, na gusto pabisitahin dito sa Kingdom Saudi Arabia, yung mga requirements o yung mga dokumento na kakailanganin ninyo para makapag-visit dito sa Saudi Arabia. Keep watching po para malaman ninyo kung ano po yung mga kakailanganin nyo ihahanda dito, ipapakita, isasabihin natin dito sa Kingdom Saudi Arabia at sa mga imbihada natin dyan sa Pilipinas. Siyempre, kailangan natin ng malaking pera dyan. At hindi po basta-basta ang pag-apply ng visit dito sa Saudi Arabia. Kailangan ang inyong mga trabaho ay mga professionals, kagaya ng mga nagtatrabaho sa mga hospital workers, kagaya nurses, doctor, at sa labas mga engineering, teacher, ayan. Meron po silang kakayahan na makapag-bisita yung kanilang pamilya ng alam niyo naman dito sa Saudi, napakamahal ng bilihin at ang mga gastusin. Kung kayo lang ang labor, driver o cleaners, ay mahihirapan po kayo at siyempre ang kinikita nyo lang, hindi po sa minamaliit po natin yung mga kababayan natin dyan. Alam niyo naman po dito ang mga uh, gastusin mahal at ang pagproseso pa lang sa Pilipinas ay malaki na. So yung ang inaano ko lang po sa inyo, yung kailangan, yun nga yung professional kayo at yung sahod ninyo, yung kinikita ninyo ay naayon sa pagkuha ninyo ng inyong pamilya. Kasi po dito po sa Saudi, yun po yung inahanapan nila. Kasi kung cleaners ka lang o labor ka, paano ka maano yung pamilya mo, lalo na sa gastusin, di ba? So, binabatay lamang po natin sa estado kung paano yung pagbibisit. Pwede rin naman po, pero kung kaya nyo, wala pong problema. Kung marami kayong ipon at siguro kung nasa milyones na yung pera ninyo, pwede nyo pabisitahin ang inyong pamilya kahit na kayo cleaner o laborer o drivers. Much better pa rin na kailangan handa po tayo at yung sahod natin ay malaki at para makasama natin ang ating pamilya, di ba? Nagtatrabaho tayo dito para may ganahan naman tayo at kahit na anong hirap yan, kahit na anong sakripisyo yung ginagawa natin, makita lang natin ang pamilya. Walang problema ang pera, basta't masaya tayo, kasama natin ang ating pamilya. So guys, ayan, keep watching po itong mga documents na kakailanganin ninyo, mga requirements at ibabahagi ko lamang po sa inyo. Napanood ko po ito at inintindi at ipapaliwanag ko po sa inyo para malaman ninyo kung ano yung mga ihahanda ninyo yung mga requirements pagdating dito sa Kingdom Saudi Arabia, yung pagbibisit ng inyong pamilya. So let's start po for visit visa application. Ito po i-share ko po sa inyo para paghandaan ninyo yung mga required documents to apply visit visa, yung mga dokumento. So dito sa Saudi Arabia, kailangan nyo yung ikama una. Tapos ang ikama ninyo kailangan i-validate ninyo sa inyong sponsors o yung inyong kumpanya. Kung pwede kayong mag-apply ng visit visa para sa inyong pamilya, sa inyong asawa. Hindi lahat ng ikama valid para sa visit visa, yung family visit visa, di ba? Meron din na mga laborer, kalamitan dito hindi pumapasa yung mga driver cleaner, di ba? Hindi pwede. So, yung mga skilled workers, mga technical, mga health workers, kagaya nurses, doctor, engineering, mga manager, yan po yung mga pwedeng ma-approve. So, after nun, kailangan nyo ng valid passport ng inyong pamilya o yung asawa ninyo.
yung valid passport, yun kinukuha yung information. Pag nag-a-apply kayo, after yung pumasa, meron silang website dito na yung MOI for Visit Visa Application. So, ilalagay natin dyan sa description para makita ninyo po. At pipill upin ninyo yung application. At pag i-fill up ninyo ng application, may dalawang ano po doon, option. Yung Arabic and English. At sa English, nandoon na lahat ng information. At saka, ilagay nyo yung information ng inyong ikama, information ng inyong passport. Yung mismong passport ng inyong asawa kasi lahat doon, yun doon yung hahanapin dito sa Saudi. After nun, visa application online, isasubmit yun doon sa pagka yun, na-print na yun yung inyong pinilapan, isasubmit yun sa Chamber of Commerce. So, yung magpa-process sa inyo doon yung inyong sponsor o yung kumpanya. Kasi ngayon sa Chamber of Commerce, I think wala nang walk-in. Bagong procedure na yung Saudi, wala nang walk-in sa Chamber of Commerce. Lahat na ngayon dadaan sa kampanya. So, meron ano yun na ano sa inyong company na login. Yung login at saka yung surname na magpa-process ng chamber ninyo lahat. So, yun na yung procedure. So, after nun, after na ma-receive ang inyong application at magbayad through online, Chamber of Commerce, which is na company na yung gagawa ninyo, yung sponsor ninyo, maghintay ka lang ng mga, I think, 3 araw. The same website na in-apply nila doon, pinuntahan doon, lalabas yung approve, kung approve o denied o approve. Pag denied, pwede kayong umulit. Wala naman issue na hindi umulit. Umulit pa kayo. Diba? Kapag na-approve po yun, guys, lalabas yung papel, yung visit number ng inyong application. After visit na application, yung visit application, yun yung sasabit ninyo sa Saudi Embassy na ipapadala doon sa Pilipinas. So after nun, yung mga procedure nyo na lahat sa doon nasa Pilipinas na lahat, doon sa agency na in-applyan ninyo, yung kasi may mga agency na pupuntahan ninyo na process ng inyong mga dokumento. 'Di ba? Pag lumabas na yung visa ninyo ng yung visa sa Saudi na papel na print out na, ang processing doon nga sa Philippines, wala nang processing dito sa Saudi Arabia. So next nun, so kapag natanggap niya na yung visa doon sa Pilipinas na in-applyan ninyo dito, so punta na kayo doon sa agency. So kailangan may pera kayo dahil malaki yung gagastusin. Alam niyo naman, pagpa-process ng dokumento napakamahal. So kailangan pera talaga. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo na magastos, lalo na pagbibisita ninyo yung pamilya dito sa Saudi. Yung pagpa-process nito doon na sa Malate, guys, hindi na doon sa Makati. Yung sinasabi nilang BFS Tashel. So pupunta kayo sa website na ito, www.bfstashel.com. Ayan, guys. Ayun, doon na may online na po doon yung www.bfstashel.com. So pag pinasa mo na doon, dapat kompleto ka na doon, guys. Meron ka ng yung ikama ng inyong asawa na mag-invite sa inyo, yung
original passport, original na yung kasal kayo, yung marriage contract ninyo, with the Arabic translation. Tapos, kailangan naka-red ribbon po yun. Yung marriage contract ninyo, kailangan naka-red ribbon po yun. Tapos, ano pa kaya? Yung ID, yung working, yung working employment certificate ng inyong asawa. At hindi naman yun na yun, kailangan i-prepared nyo rin yun kasi hanapin yun guys. Di ba? So, kailangan kompleto guys. Yung lahat ng kakailanganin nila, mas maganda na yung prepared tayo. So, lahat ng mga documents, ibigay ninyo, nahanapin nila. Basta, mas maganda, kompleto yung documents, yung original lahat. Pumunta ka doon para wala nang aberya o balik-balik, di ba? Tapos, lahat ng mga kakailangan nila, ibigay ninyo, di ba? So guys, kailangan mo yun nga, may pera kayo. I think na 80,000 pesos ang kakailanganin ninyo para yung pag-process ng inyong dokumento sa Pilipinas, dun sa agency na babayaran ninyo. Yung application na may 1 year at 6 months. Tapos 1 year to 2 years, valid na yun. So yung 6 na buwan, 2,000. Single entry lang yun. So after single entry, yung na yun ang babayaran ninyo guys. Sa naman, requirements, kailangan yung picture ninyo. So, kailangan yung document ninyo, handa lahat guys, yung mga picture ninyo. Meron I think na kailangan na 4 na piraso black and white kasi ilalagay nila yun sa visa. So, ang pagbabayad naman guys, wala na dito sa Saudi, doon na sa Pilipinas. Lahat. So, wala ka nang babayaran dito sa Saudi kundi yung chamber na lang. After nun, yung pera na sinasabi nila na halaga na 5,000 real, i-convert doon sa Pilipinas. Yung peso, yun ang babayaran nyo sa Pilipinas. Kung magkano yung conversation dito sa Saudi, doon sa Pilipinas. Yung sinabi na 5,000, kasama na lahat doon, pati na yung processing. So, i-convert lahat doon guys. So, meron naman na mga listahan doon na ipapakita lahat. Wala naman daya yun. Hindi katulad na dyan sa agency, ang procedure, meron na tayong ginamit na Saudi Arabia na yung BFS, Tashiel. So, yun nga, yun located po yun sa Malate, Manila. Yun na yung pangalan na yung magpapaprocess ng inyong visa na manggagaling sa Saudi Arabia. Lahat, even new hard, lahat ng mga mag-a-apply ng mga katulong, caregiver, lahat pupunta sa ibang bansa dito sa Middle East. Diba? Iisa lang po. Basta nandoon na lahat. Wala na doon sa Saudi Embassy. Wala na. Doon na lang sa sinasabi ko sa inyo na BFS Tashiel. So, yun nga, ipapakita natin dyan sa description para kung kayong mag-visit. Doon sa website, halos lahat ng website requirements, nandoon na lahat ng documents, yung mga procedure kung paano yung mga pagproseso. Hindi na kailangan ng tao na magpipik sa iyo kung kanino ka magbabayad. Hindi ka na pumunta ng ibang agency. Iisa na lang at wala ka ng ibang babayaran na iba. Yun lang.
Yun, kung ano yung babayaran mo sa loob, yun na lang. At kailangan dito yung talagang tiyaga kasi talagang napaka ano ng proseso. Ang dami, 'di ba? Sobrang kasi kapag mag-a-apply ka dyan sa mga agency, napakahaba ng pila. Lahat ng mga laborer, lahat ng yung mga sinasabi nila ng biometric, 'di ba? Lahat ng mga OFW na gustong lumabas ng Saudi, kaya iba pa doon nagpupunta nagba-biometric. So, doon sa mga documents na inaano ninyo guys, meron kayong insurance na sinasabi. Nandoon na lahat kasi magbabayad kayo kaya minsan nadadagdagan ng ating bayaran doon nga sa meron din na mga insurance. So pagdating nyo dito in case of mayroong mangyari, 'di ba meron kayong insurance which is na kailangan ninyong magamit o wag naman sana kahit na mas nag-visit tayo dito. Sana naman walang mangyari. Kaya kahit naman 'di ba pag nag-a-apply tayo dito sa abroad, lahat naman first time natin may mga insurance tayo. Kasama na rin po 'yun lahat na 'yun. Dito naman sa Chamber of Commerce, meron pong processing 25 reals. Yung magpa-process din yung inyong sponsors. 25 real lang yung mga process documents. Yung kumpanya ninyo, sila na yung maglalakad ng pati yung pagbayad. So guys, yan po yung aking binahagi sa inyo, nalaman dito at pinanood at pinag-aralan at ibinahagi na rin para malaman ninyo kung ano yung mga proseso, yung mga dokumento na kakailanganin ninyo kung paano ang pagbibisita dito sa Kingdom Saudi Arabia, lalo sa mga pamilya natin, asawa. At sana dito sa video ko na ito, meron kayong natutunan, meron kayong nalaman kung paano yung pagbibisita ninyo dito sa Kingdom Saudi Arabia. So, importante po na talagang unang-una, kailangan may pera ka at yung trabaho mo maayos, stable, para hindi po kayo mahirapan. At alam niyo naman dito sa Saudi, napakamahal ang mga gastusin. Kaya yun nire-require ko po sa inyo na kailangan kapag magpapabisita kayo ng inyong pamilya, ang trabaho ninyo at ang inyong sahod malaki, hindi po kayo pwedeng mag-invite ng pamilya ninyo kung kayo ay laborer lamang, cleaner o driver, maliit lamang po ang inyong sahod. Pero wala naman pong masama na imbitahan natin ang ating pamilya. Hindi ko naman kayo minamaliit. Inaano ko lamang po ito sa mga kababayan natin dyan na may kakayahan na mag-imbita ng ating pamilya. Sino ba na tao na ayaw makasama ang pamilya, di ba? Kahit anong hirap, sakripisyo ang dadaanan natin, makasama lang natin ang pamilya. Wala problema ang pera. Basta may pera kayo, wala pong problema. At may kakayahan kayo na mag-imbita ng inyong pamilya. At kapag malaki ang sahod ninyo, much better, di ba? So, yan po ang binahagi ko po sa inyo. Maraming pong salamat. Sana nasiyahan po kayo. Pobreng Kapampangan ulit.